Hey brothers and sisters, welcome to the second season of the CFC Servant in Light podcast. This season, we will be talking about marriage and family. So, as always, tara, kwentuhan tayo. Hey brothers and sisters, welcome once again to the Servant in Light podcast. And kagaya nung sinabi ko nung first episode natin for this season, merong bago for this season. Meron tayong makakasamang co-host. So, papansin niyo, hindi na po siya guest ngayon. Yes. Katabi ko na siya dito. So, welcome po natin dito sa podcast si Dayan. Hi, Dayan. Hello, welcome back to me. So, iba rin yung feeling na nasa other side na tayo ng upuan. Oo nga. Mas mahirap tumingin ng ganun. Actually, masakit na sa leeg ng konti. Yeah, pero it's so exciting na on this side of the podcast to meet other people then and to get to know them then, no? Yung stories din nila. Totoo yan. So, gano'n ka ka-excited? Ganito, sobrang excited. Okay na ba yan? Pwede na yan. Ikaw nga. Good. Ano ba yan? Nakakapikon. Anyway, so ngayon, 'di ba, kasi we are talking about the family, kung naalala mo. So, alam mo naman na part talaga ng pamilya yung pagpapalaki ng anak. And siguro isa sa pinakamalaking challenging moment or pinakamalaking challenge ay yung pagpapalaki ng teenager. So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga joys, yung sadness din, tas yung mga struggles, and syempre yung mga little victories and touching moments nung pagpapalaki ng teenager. Naalala mo pa ba nung teenager ka? oo. Kasi feeling ko defining moment talaga in a person yung pagiging teenager. Amen. Diba? Parang developmental years yon and you're testing your authority and power kung hanggang saan ba. Oo. Pero syempre, hindi naman tayo yung guest, no? Oo naman. Meron tayong kasama na mas magfe-flesh out nitong story na to. True to life. True to life to. Ito, mga pinagdadaanan talaga to. So, i-welcome na natin yung mga guests natin. Today, we have a couple with us who is from Metro Manila West B, currently the SFC Sector Couple Coordinator. Amen. So, let's welcome Brother Matt and Sister Hazel Barba. Yay, welcome! Hello! Hello, Mac. Hello. Hello! Brother Matt and Sister Hazel, baka before tayo pumunta dun sa talking about your children, paano kayo nagkakilala, number one? Tas, paano kayo napasok dito sa community? Okay. So ano, ako magkwento? Sige, sige. love story. Love story. Okay, ang entry point ko actually was Youth for Christ campus-based. Tapos that was way back, mga 1990s. May mga pinanganak na ba kayo? Siya. Okay. And then, 1996, meron akong balak ligawan. Tapos nakita ko dun sa flyers na 12 weeks to. Sabi ko, kung ma-invite ko siya, 12 weeks kong siyang may guaranteed akong slot na date with her. So, pumunta ako dun sa CLP, kasama ko yung balak kong ligawan. And pagdating dun, hindi niya natapos yung CLP. So, siguro mga second, third talk. Pero ako, I pushed through with the CLP. So, dito to sa Make Sacred Heart Kamuning. And then, tinapos ko, then dun nag-meet yung landas namin ni Hazel. Okay, so participant din siya nun. So iba pala ang plano ng Diyos. Entry point ko lang yun para ma-meet ko siya. Tapos dun na kami nag-meet sa CLP. So magmula nun talagang, ano ba yun, initially talagang may spark na o wala lang? Magkasama lang yung CLP. Ay, ewan ko sa kanya, pero... Yeah. Actually, nagkakilala tayo nung Lord's Day na. Kasi di ba pagka Lord's Day, parang yung time namin nun, parang kasi ang dami pa namin. Maramihan pa kasi ang Maramihan pa ang mga CLPs. So, ipag-merge to perform, isang group ng brother, isang group ng sister. So, doon lang kami nagkakilala nung time na yon. And, yun na. Doon na. That's when our forever love story started. Oh. Yes. Aww. Actually, yung time na yon, meron akong nasa crossroads ako ng part ng teenage life, yung love life eh. Yeah. So meron akong girlfriend na Baptist. So na kami, mga 8 years. 8 years, tapos kumbaga yung religion was okay kami, pero yung religion was something we did not talk about. Na parang Iniiwasan nyo lang talaga. Iniiwasan lang until such time na you have to come across it na kasi magiging reality to. So, pumunta siya ng States, ako na iwan sa Philippines. So, parang it was parang an agreement. Tingnan natin kung tayo, pag hindi. So,
my prayer was, Lord, I'd like, lead me to that person na makakasama ko sa journey ko papunta sa'yo. And we'll have a family now praising and serving you. Yun. Ikaw anong prayer mo nun? Ako, during na yun nung parang SFC days ko na, there was a time, parang gusto ko alamin kung ano ba yung mission ko. Yun. So, in my prayer time, yun na lagi kong dinadasal, Lord, please let me know of my mission. And very strong nung nag-reflect na parang maging nanay, maging ina. Sabi ko pa noon, di ba parang mababaw lang? Parang mababaw lang, magiging nanay lang ako. Ganon. Pero, siguro pag kinakausap ka talaga ng Panginoon, will make things clear for you, no? Sabi, ang natanim sa akin nun is, not all women are given this gift na to live yung married life, no? Kasi hindi naman lahat ng nagiging married, no, they're gifted with a child. And hindi rin naman lahat ng ina ay nagiging mabuting ina. So, that's when parang I realized na, Lord, I thank you for just allowing me to know of my mission to be a good and loving mother. Yun yung prayer ko nung And sabi ko, kung yun yung talaga, Lord, yung mission ko, ang hihilingin ko lang sa'yo is lead me to a partner in life who will bring me and my children close to you. Yun. So, hindi ko siya pinag-pray. Pero yun yung prayer ko noon. So may specific, walang specific kumbaga. Na kung sino. May standard ang unang sinip. Ayos yun, no? Kailan kayo kinasal naman? 2001. Yan. Doon na kami ng CFC. Direct, kasi CFC ka agad kayo. Yes, there was even, parang after nung namin, kasal namin, parang sabi namin, muna tayo. Medyo pahinga muna tayo. Kasi leaders din kami noon sa SFC, so parang pahinga muna tayo. Alam niyo, hindi namin kinaya. After 6 months, parang hinanap din talaga nung... Kami na humingi na sige, balik na kami. Pwede na kami mag-household, parang gano'n. Yun, so... Right now, na you have your children, so, na ngayon na they go through the stages, may mga times diba na you also get to look back nung kayo yung nandun sa stage na yun, and what do you remember or reflect on comparing your times, when you were still a teenager? Ako kasi, laki ako sa lolo't lola. Yan. So, panganay na apo, panganay na pamangkin. Kumbaga parang, kinuha nila ako, gano'n. Tapos, parang laruan lang no? Kinuha nila ako. Yan, so lumaki ako. So, syempre, alam mo, lolo't lola, mga panahon pa dati, mga conservative. So, sa tingin ko, nung teenager ako, good girl ako. Good girl na, alam mo yung pag 6 o'clock, dapat nasa bahay ka na. Tapos, hindi ako pinapayagang basta lalabas or kung saan pupunta. Never ako nakapag-overnight nung teenage life ko, no? Never akong... Parang hugot ka ata. Parang after school, nakakatawa, may time pa dati na naalala ko. Kasi walking distance ng school namin. So, parang 4 o'clock na noon, wala pa ako. Sabi yung lolo ko, my God, yung classmate ko sabi, Hazel, yung lolo mo, nandyan. Sinusundo ako, 4 o'clock lang yan, ha. Tapos, pagtingin ko, nakapamaywang na gano'n. Sabi niya gano'n, bakit wala ka pa? Ba't hindi ka pa umuwi? Ganyan, 4 o'clock. So, yun, lumaki ako na gano'n. Yung parang sunod lang lagi sa lolo-lola. Yan. Ikaw? Iniisip ko parang, ang tagal na kasi hindi ko maalala. Ako, yung teenage life ko, paano ba yan? Hindi naman siya yung rebellious. I could say na parang boring yung teenage life. Pero kasi yung yung time na kami, 5 kami sa family. Ako yung bunso. And ako yung sinasabing, oy, favorite ka ng ikaw yung parang gano'n, di ba? Hindi, siguro kasi growing up, nakikita mo
pag pinapagalitan yung mga yung kuya ate, ano yung mga reklamo ng parents. So ako bilang bunso, nakikita ko na, ayaw pala nyo, ayaw ko mapalo. So opposite pala kayo, no? Si panganay. Yeah, panganay ako. Bunso. Ikaw bunso. Bunso, yun, bunso. So lumaki ako yung ako yung naglilinis ng bahay. Ako yung tapos isang room lang kami, 5 kami. Ako yung naglilinis ng mga lahat ng kama nila. So parang utos ang bunso, parang ganoon. So I grew up na parang bakit pag si Matt walang sakit ng ulo, parang ganoon. So yung teenage life ko, actually yun yung time naman kasi meron ako isang brother na may schizophrenia. So schizophrenia, para kami paranoia. And he was going through naman yung thick of yung struggles ng isang teenager noon. And at the same time, na-complicate pa yun. Then meron siyang sakit. So yun, meron siyang paranoia, tapos meron siyang envy. Ang niya noon is me being the parang yung lagi napupuri or yung nag-center yung galit niya sa akin. So during my teenage life, that was the time I was battling yung staying in one house na meron kang isang kuya na sobrang galit sa'yo. So it came to a point na I had to leave home. Doon ako tumira sa auntie ko kasi hindi pwedeng magsasama, otherwise baka masaktan ako ng kuya ko. So nalipat, and it was there naman na kumuha naman ako ng strength from Youth for Christ and Singles for Christ. And true enough, yung journey na yon, maraming marami akong lessons that I learned from that. And up until now, may sakit yung kuya ko na yon, pero ako yung masipag na nag-aalaga sa kanya. So no resentments whatsoever. Actually kasi nung pag-alis ko ng bayan, never na ako nakabalik. Hanggang namatay na yung father ko. Father ko namatay out of stress because of yung mga outbursts ng kuya ko and all. Pero ngayon, nakikita ni Hazel, ako ang yung nakatutok sa kanya. So talagang kasama niyo sa bahay or? Yes, yung bahay, hindi kami ganun kayaman. Yung kwarto namin, 5 kami. 2 double deck, tas 5 sa isang kwarto. So yung interaction namin, puno naman ng love yung family. Nung teenager. Nung teenager ako. Ayun. Tapos, pero, being in one room, natutulog ako, pero kinakausap niya ako habang tulog ako. Alam ko, gising ka and all. Ganyan. Pero sa akin kasi, naalam ko, may sakit yung kapatid ko. So, okay lang. So, pero struggle siya, mahirap. Yeah. And, kanina pa natin hinihint na you have kids or like comparing to your time and their time. So, I think, baka you would like to share with us, your kids, yung names nila, their age, and where are they now? Sige. Yun nga, 3. So, ang panganay namin si Cristel, 23 years old. Ang service niya ngayon, siya, OSYH. Diba? Overall, OSYH siya ng West B. Yun. Si Heart naman, yung second, 20 years old. And also, serving din siya as chapter head ng YFC. Part din siya ng dance ministry ng West B. Nung nag-MetroCon ng YFC yan, kasama siya. Then si Tobit, siya yung 18 years old. YFC din. He plays the drums naman sa Music Main din na ng West B. Yes. So, lahat sila, actually, lumaki sila sa community. So, baby pa lang sila. Lagi namin silang bit-bit. Kaya nga Tobit, di ba? Yung conference. Sabi lang ako siya ng Tobit conference. Yun. Otherwise, magiging lamentation siya kung following. Mahabang pangalan. Hindi lang Tobit. Yun, lagi namin silang bit-bit. Alam mo yung may mga kamag-anak ka na sasabihin, gabi-gabi kayo umuwi, kasama niyo pa yung mga bata. Ganon. Pero, sa tagal namin sa community and sa dami ng household na napaikot na namin, ang dami na nilang mga tito-titas sa community. So, nasanay na sila sa buhay ng community na, ganyan, yung, ang tanong na nila, saan ang household nyo or saan kayo, yung ganon. So, yeah, now they're all part also of the community, serving the community. Panganay namin, na rin siya, she graduated din
this year, na ano yun, Magna. Yes! Yes, Magna. Sobrang, kami, grateful mana kami sa doon. tatay, gano'n, di ba? Yung second, si Heart, siya, student siya, taking up vet naman. Wow. Vet. Tapos si Tobet naman, grade 12 naman sa, San Beda. Part din siya ng drum band ng San Beda. Si Tobit ang officialing teenager ngayon. Siya na lang ang teenager siya na lang talaga. Teenager. So, yung ate niya, 23. Yung isa niya ate, 20. So, siya ngayon yung teenager. Ano bang mga naging struggles ninyo or mga pinagdaanan ninyo as you were raising your teenage children? Yeah, were there differences din ba? Oo, may pagkakaiba ba sa pagpapalaki? Or yung sila mismo, may pagkakaiba ba silang tatlo? Ang yung bangayan eh. Parang usual, no? Yung bangayan nila magkakapatid. I think normal sa yung mga nagtatalo. Kasi we raised them na you feel free to express your feelings. Na maging vocal ka kasi may boss ako, German siya. Ang sabi niya, Matt, ang in English. Sabi niya, I noticed about you Filipinos is hindi yung mga children tinitrain yung wag magsalita. So kung hindi siya ang magiging downside niyan, hindi na sila yung strong yung nila when they want to express something, hindi na ganoon . So ang tinuro namin sa kids namin, feel free to express as long as pasok naman siya dun sa ng respect. So medyo sila doon sa kanilang mga expression each other. Pagdating naman siguro yung struggles doon sa teenage life nila. Nila? Actually, yung yung mga nababarkada. Well, silang tatlo kasi, different personalities talaga sila. Different personalities. So, di ba, 2 girls, tapos yung isa, So, usually kapag ganun, di ba, minsan baka ma-compare mo yung Pero hindi comparable sila. Yung 2 girls, well, both are responsible, both are caring, loving, respecting. Pero pagdating sa mga preferences, ganyan, set of friends, makikita mo magkakaiba. Magkakaiba talaga. Oo, yung ganun. Tapos, silang tatlo, mga strong ang personality. Strong in the sense na, sabi nga ni Matt na, they're, parang, kaya nila express yung sarili nila. Since sa bahay, free ka naman mag-express. Talagang parang minsan, wala nagpapatalo. Yung ganon. Saya siguro. Sabay-sabay sila. Yung ganon. Yung parang, parang kami na lang yung susuko na, okay, pwede ba? Magbigay na lang yung isa. Yung ganon. So, siguro yung struggle namin is yung dumating na nag-anuhan na sila sa teenage, nila na may sarili na silang isip. Yung, hindi yung kami sa kanila parang silang tatlo sa isa't isa. Na yun nga, yung parang, yung basta sila may issues, ganon. Yung kami naman sa kanila, raising them, kasi siguro malaking part yung na practice nga namin yung openness. So, madali naming nalalaman kung ano mga pangyayari sa buhay nila. Tapos, sila din nagkukwento. The way we see yung sila ngayon as teenagers, sila sa mga barkada nila, sila yung nag-a-advise. Sila yung pag nagbibigay ng magagandang advice sa kanila, sa mga barkada nila. Tapos syempre hindi mawawala diyan yung pag nagiinuman. May time na pupunta sa parties, sila yung nagko-control doon sa mga nagbabantay din sa mga friends nila. Siguro kasi we train them na open, pwede kang magsabi. We practice yung family household. And even until kahit teenagers na sila. Yes, and then we go out on a date separately. Tapos iba yung sila lang at saka kami. Iba rin yung kasama yung mga kapatid. So parang pag kasama ang kapatid, meron parang sibling rivalry yan na unconsciously yung attention. Yeah. Pero pag isa-isa lang, yung solo ko yung oras ni mommy tsaka ni papa. So nasasabi nila kaya very very open sila. Di naman naging issue sa amin yung
yung hindi mo makausap. Kasi alam namin lahat ng stories nila, pati yung mga love life nila. Naalala ko lang, may time dati, diba, si Heart, meron siyang parang sinikret na tinago sa amin na parang, basta parang aalis siya, tapos kasama yung friend, kasama naman talaga yung friend, pero hindi niya sinabi na meron pa pala silang ibang kasama. Yung mga gano'n na. Tapos nakakatawa, kasi nalaman din namin na siya din na nagsabi, dahil parang connect na lang. Yun bukod doon, meron pang nangyari na gano'n. Tapos si Cristel naman, yung may umuwi siya na parang naamoy mo, di ba? Naamoy nga na galing school, tapos maaga naman, tapos umuwi na, yung gano'n na parang, minom ka ba? Parang yung gano'n. So, yung may mga rin sila, may mga ganun din silang mga nagawa. Pero ang sinasabi ko sa kanila, alam niyo mga anak, yung mga times na nagtatago kayo sa amin or pag tinanong namin kayo, hindi kayo magsasabi, alam niyo ba na malalaman namin yan kasi lagi ko kayong dinadasal. So yung Panginoon, sabi ko sa kanila, yung Panginoon gumagawa yan ng paraan para malaman din namin ni Papa kasi para to keep you safe, ganyan. So, yun, I think naging effective yun. Kasi, parang after nun, lahat sinasabi na nila. Kasi sabi ko sa kanila, malalaman din namin yan. Gagawa ng paraan, Panginoon. Hindi mo sa ginagamit ko yung pero totoo din naman na dinadasal ko yun sila. Yun. Curious paano nyo na-involve yung mga anak ninyo sa ministry at a very young age na hanggang ngayon sabi niyo actively serving pa rin sila hanggang ngayon? Yeah. Napag-uusapan nga din namin ni Hazel yan reality. May mga ibang CFC na yung mga anak nila hindi mahirap dalhin sa community, di ba? Yeah. I think yung raising up teens or teenagers doesn't start during the time lang na mag-teenager sila. Hindi yung pagpumalo ng 13, kumbaga. Raising up teenagers begins the moment the two of you get married. So dun pa lang from yung day one ng kinasal kayo, nagsa-start na kayo mag-raise ng teenagers. Paano ko nasabi yun? Kasi it's very important how your children witness yung dynamics ng mag-asawa inside the house. How the father respects the wife, yung mga love languages, yung paglambing, everything builds up to that time na magiging teenager na sila. So, kumbaga yung the way they choose yung magiging boyfriend nila, ang standard nila is yung paano nakita ng parent nakita sa parents nila, how the father treated the mother. So sa amin, yun lang. Day one pala nung kinasal kami, inaano na namin, alam mo yung pagsusuntukin ka sa tiyan. Di ba? Pag alam mong susuntukin ka, ready ka I-brace mo yun. Yeah, you brace yourself. Yung kumbaga for that, yung impact. Unlike na pag sinuntok ka biglang ang sakit sobra. Yung random na sinikmura. Titiklopin ka na lang. So ganun din sa pag-raise ng teenagers. You start doon sa day one ng kinasal kayo. Hindi siya doon sa day na magiging teenagers sila. Pag ginawa mo yan, huli ka na. So yung sa amin, pati nga love life nila eh. So prayer time namin, wala pa sila mga love life. Pinagdadasal namin, Lord, we can also pray na dun sa mga future nila na love life, magiging boyfriend nila and girlfriend. And naririnig nila, pinagdadasal namin yon. And true enough, ngayon may mga love life sila. Mga matitinong bata din. May mga magaganda. Meron kaming group chat with yung mga boyfriend at saka tapos yung sila nag-update sa amin. So yung communication nandoon siya. So yung ano lang din, yung sabi nila, paano natin dadala yung mga bata doon sa no? Parang at a young age, paano sila, yun nga, kasi nakita din nila, no? Lumalaki sila, nakita nila yung community. And we always include them. And pinapakita namin sa kanila, paano nagiging blessing sa amin yung community. And
it's our way, o yung service namin, yung ano namin, time namin, it's our way naman of parang giving back to the community. And siguro good experience din yung nakikilala nila yung mga tito-titas, no? Like yung bunso ko, si Tobit, maraming tito-titas sa WSB kilala yan na magana kumain, na yung ganon. So, sila mismo. Pero, may time din, during their teenage years na parang, sabi nila nun, gabi, yung, naalala mo, nagkakwentuhan tayo, sabi nila, hindi namin ma-imagine, mami, na sumasama kami sa inyo. Kasi may time na nag-coordinator kami mga KFC. Tapos sila yung pinapaalaga namin sa mga bata. Parang sabi nila, gabi, namin yun, na nagawa namin yon. Tapos may time na parang may ayaw din nila sumama. So, hindi namin pinush. Pero, we continue to pray na mag-open up sila. Yung si Heart, yung second, yun, nakakatuwa. Kasi parang na siya ngayon. Siya na yung initiate. Parang nakikita niya na walang masyadong gumagalaw. So, siya na yung mag-initiate. Then, idagdag ko din lang. Nagkaroon kasi kami ng members na anak sila ng mga CFC. And hinousehold namin sila. Ang feedback nila sa amin was, parang ninakaw ng community yung parents namin. So, parang nag-strike sa amin yun na parang, dapat pala, bantayan natin yun. So, kami, we make it a point na lahat ng mga milestones ng buhay nila, nandun kami present. And also we make it a point na pag meron kami naging heavy tong service namin, may bawi kami na na oras with them. So and at the same time na-explain namin sa kanila na marami kaming ginawa. So labas naman tayo. So laging may balance. And important thing din is yung nakikita nila na masaya kami dun sa service. Na kumbaga paano siya nagiging blessing sa family. Maganda siguro itanong paano yung nagiging discipline sa kanila, no? At this stage ba kahit yung mga teenagers sila, napapagalitan pa ba sila? Napagsasabihan? And at the same time, pag ganyan ba, meron kayong standard na rule or punishment sa kanila or discipline or ano talaga siya? It depends kada anak. Ano yan? Iba na mga bata ngayon eh. Iba na teenagers ngayon. Ang dami nilang alam. Ang dami nilang alam. Yung like how you reprimand them. First, like yung eldest namin, si Cristel, di ba? Parang, siya nagsabi sa amin kung paano nila gusto mo i-reprimand. Una muna, like, for example, pag kumakain, bawal manita. Pag over dinner. Parang, uy naman, kain to eh. Bawal naman manita. Kasi parang, importante rin na pinapakita mo na nakikinig ka sa kanila. So, neutral ground ang dinner. Neutral ground ang dinner. Tapos, Switzerland yan. Tapos, pag, gusto mong magbigay ng feedback, you ask them, anak, are you open for feedback ba? Kasi ang inaano nila, hindi naman lahat ng oras na parang basta ibabato mo lang yung sita mo, tatanggapin nila. So, as na-realize ko, oo nga naman. Ako rin naman ayoko ng ganun eh. Yung biglang may magbabato sa'yo ng comment. So, medyo i-deflect ko yun. So, ang namin is, okay ka ba ngayon? Nasa stage na sila ngayon na parang kinakausap na, hindi na yung parang sisitahin mo na pero parang kakausapin mo. Hindi na effective. Parang, no? Ibang-iba yung kung paano tayo dati dinidiscipline sa yung kung paano na sila dapat i-discipline. Although, like ako, in my case, may mga times kasi na parang umiinit. Alam mo na, mga nanay. Diba? Parang ang daling uminit ng ulo. Talagang nagaganon ako. Yung ganyan. Tapos, pero pag minsan yung napuno ka na, yung gano'n. Actually, may time recently lang yung sa 2 girls, na alam ko may issues sila. Ano yun? That time yung nagbalistik ka sa bahay. Oo, nagbalistik. Intense yung term, Dumating nga yung nanay ko, nag-aaway ba kayo? Pinapagalitan ka ba ni Hazel? Kasi yun compound lang kami. So narinig ni mother-in-law yung boses ko na talagang, yun
parang meron silang issue ganyan. Tapos parang nagpantig na yung tenga ko. So ako na yung pumasok. And pinakita ko sa kanila, nagalit talaga ako. Na talagang galit na nanlilisik yung mata ko. And ang taas ng boses ko, sabi ko, hindi ba kayo titigil? Hindi natin pwedeng tapusin ito. Hindi kayo nag-uusap. Mag-usap kayo. Gano'n. Tapos talagang I stayed with them na yung pinag-usap ko talaga sila. Na habang sinasabi ko yun, umiiyak ako. Yung gano'n. So, and alam naman nila, every time, pinapagalitan din naman namin talaga sila. We always end up saying or telling them na we are doing this because we love you. Kino-correct lang namin na yung hindi nakikita namin hindi tama. No, because we love you. Nakita namin na maaring ganito yung mangyari, yung ganon. So, laging sinasabi namin sa kanila yung intention namin and kung bakit ganon yung naging emosyon naman. And after nun, syempre, may mga time na hindi naman agad-agad na mag-uusap kayo, yung gano'n, parang may time na, ano bang tawag doon? Yung parang hindi kayo mag-iimikan. May mga gano'n, no? Pero, yung gano'n. Pero darating din yung point na kami bilang parent, alam mo yung, lalambot din yung puso mo na, hihintayin ko na sila minsan mag-apologize, ganyan. Gano'n naman, para magpapalamig lang, tapos and kami din, kino-correct din, we also, accept, we allow them to correct yes. us. Parang, mami, hindi maganda yung kanina, yung sinabi mo, tapos, kami yung, nakaka-feel bad, yung gano'n. So, parang, alam mo yun, sa puso, yung puso ko, parang kinukurot na, parang, sinasabihin ko ng anak ko, parang gano'n. Pero, yun yung naging namin sa bahay na kung kami, kino-correct namin sila, kung nasaktan namin sila, okay lang din, open kami na sabihin din nila sa amin. Sa inyo. I think very, very powerful yun. Yung you show them na kami rin, tao din kami. So, i-correct nyo lang din kami. Tapos, when we correct you, parang mutual yung hindi rin kami in front of them, hindi kami yung parang hati. So, buo din kami. Pag yung stand niya, stand ko rin. Kung meron kaming conflict ng konti, pag kaming dalawa lang nag-uusap. Yung pagkalabas na nila, pag-uusapan nyo muna, or before or after pag-uusapan nyo before. Siguro sa tagal na namin ganun, parang nagkakabasahan na. Dynamics. Dynamics na alam na. Pero never kaming, yung parang, hindi umubra kay mami, punta ako kay papa. Hindi ubra kay papa, punta ako kay mami. So, lagi siyang buo. Ang madalas na issue lang naman namin dyan yung magpapaalam sila. Na-mention ko kanina, di ba, hindi ako pinapayag mag-overnight. My gosh, na yun. Parang, okay. Pero yung mga girls, hindi sabi talaga sila Tobit, nag-overnight. Diba? Dati, tuwan-tuwa kayo, nag-umpisa akong lumakad. Ngayon, dami ko ng lakad, dami ng reklamo. Sobrahan. Sobrahan na. Dun, si Matt kasi parang, alam mo yun, sige lang, okay, yung andali niyang pumayag. Ako yung kasi, di ba, conservative nga ako. Utu-utu daw ako yun. Oo, yun ang term nila. Pagka wala ako sa bahay, ganyan. Sabihin nila na madaling sila magpaalam. Hindi nila alam na bago, sasabihin nila. Dumaan na. Tapos kaming dalawa muna yung na, huwag kang pumayag kasi, yung gano'n. Yan. That's nice. No? I mean, we've been talking about din yung challenges and yung some realities and struggles. Raising teenagers. Pero, for sure naman, that these kids, children in families, they're blessing. So, what are the beauty or the things that you like or yung favorite nyong moments or thing about raising or mamimiss nyo in raising teenagers? Oo, nagsisenti na umiiyak nga. Umiiyak na nga to eh. Alam mo. Kailan ka umiyak? Parang last month lang ata. Grabe ka naman. Hindi, parang sinabi ko sa kanya, parang ito yung stage na, parang gusto ko pause lang. Yung pause lang. Kasi parang, sabi ko, kung nakita mo sila, ibig umiyak sabihin. Ka na ba? Hindi. Ano ka ba? Tissue. Meron ako sa pocket. Ready. Sabi ko, ibig sabihin tumatanda na tayo. Yung gano'n, yung may enjoy mo anytime, pwede mo silang hatakin. Yung gano'n na, halika, punta tayo ng ganito.
nung pumasok na yung teenage years nila, saan tayo pupunta? Punta tayo mall, ganyan. Ano gagawin natin doon? Yung gano'n, yung ikot tayo, gano'n. May bibiling ka ba? Alam mo yun, yung dami ng nung bata-bata pa sila, di ba, bihisa mo lang sila, ganyan. Tapos, let's go to the mall. Yeah, excited sila. Pero ngayon, maglalakad lang naman tayo, mommy. Unless, bibila mo sila. Or kaya, basta kakain tayo. Yun na yung pang-ano nila. So, ako, yun yung siguro mamimiss. Or yun yung happy, ng teenage na, medyo bata-batang teenage na, pwede mo pa silang, hatakin. Tapos yung si Heart, kasi mahilig din ako sumayaw. So, yun yung favorite, bonding namin dalawa. Yung minsan, tuturuan niya ako ng dance, tapos magti-TikTok kami. Ganon. So, tsaka pagka, mahilig din, kasi sa mga, yung gamit-gamit, ganyan. So, pag, kunyari, magme-makeup, yan. Siyempre, girl thing. Yes. Ikaw, hindi ko alam sa'yo. Siguro yung well, katulad ng sabi ni Hazel, ngayon ang dami nilang oras. Ang dami nilang lakad pala. So, hindi na siya basta hatak. May filtering pa yan kung baga kung i-approve nila sumama sila o hindi. Or parang boring. Filter na rin sila. Boring yung pupuntahan yun, hindi kami sasama. Parang ganun, what's in it for me. So, siguro yun din yung yung oras na kaya mo silang hatakin. Pero, one thing I would be missing siguro, pag emptiness na, di ba? Kuwari alisa na. Is yung mga yung mga normal and ordinary moments na nasa house lang. Whether it be yung masaya or malungkot or whatsoever, yung the whole package na nandun. So, yung favorite namin, alam niyo, lumaki kasi sila na diba, na maluwag kami sa kanila. So, may mga time din na, kunyari, yayain namin sila. Kasi baka may mga conservative, tayo dyan, parents tayo dyan. Pero kasi sabi namin, dadaan talaga sila sa stage na iinom yung mga yan. Yeah. Yung gano'n. So, yun nga sabi ni Matt, inalaw niya na yung unang inom, lalo na ng mga girls, siya yung kasama. Para they would know yung feeling kapag yung first inom naman ni Crystal, 18 years old na siya, yung nag-ano na ng mga parties, ganyan. Yun, so, niyayaya namin silang mag-bonding. Kami, mag-one bottle. Sila, orderin nila, juice. So, yun yung gano'n. Pero nung nag-reach na sila ng mga, si Tobit nga, yung bunso namin, yung 16 years old siya, parang feeling niya, alam mo yun? Ako, mami, parang kahit yung gano'n, pero syempre, strict pa rin dahil. Pero, yun, may stage din na sinamahan din, we journeyed with them nung sa stage na yun. Kasi, reality din talaga ng stage ng life na they'll be going pero smoking through. Hindi. Diba? I never. Yun. Non-negotiable. Yun. No talaga yun. So, yun lang. Yun lang. Pero not much naman. Yung ito yung mga sa teenager na dadaanan yung may group kayo na medyo iinom. So, you explain to them, ano yung concept? Why do you do it? Ano yung hanggang saan lang? Ano yung mga limits? So, yun yung tinuturo namin sa kanila. Like for example, yung mga girls, you just do social drinking lang. Just to enjoy. And at the same time, pag iinom ka, piliin mo sino mga kasama mo. Huwag mong iwanan magsi-CR ka, huwag mong iwanan yung glass mo na may kalahating laman. Dapat empty. Para alam mo, pagbalik mo, safe yung yung mga tips na, practical tips na maganda marinig nila from the parents mismo. So, actually, yung mga anak namin, lumabas lang sila, gumigimik lang sila ito si Heart, nung 20 years old na. Nung teenage nila, mahalaga din yung magkaroon ng set of, makilala mo rin yung set of friends ng mga anak natin, no? Kasi, syempre, kung anong klase ng friend sila, dun yan, magsasama-sama yan sila So, maganda rin na invite yung mga friends sa bahay para at least nakikilala mo rin, ganyan. Tapos aware ka kung ano yung mga hilig nila, yung ganon. Yun. Magkada mo rin yung friends nila. Oo,
barkada rin yung friends. So, parang para kilala mo rin, mommy nag-invite. Tsaka yung mga parents din, kilala. Yun. So, siguro, ano na lang din, last question for the both of you. Anong advice ninyo sa parents in terms of raising na nagpapalaki ng teenagers ngayon? Tapos siguro, another question which you can answer both or just one. Ano naman yung advice niyo dun sa mga parents na yung mga teenage children nila parang ayaw sumama sa community or ayaw na sa community? Anong magiging advice niyo or message niyo sa mga kapatid natin ganun? Ako na lang muna. Sige, ladies girls. Sa mga teenagers. Sige. Well, unang-una, we always pray for our children. No, kasi ako personally, talagang sinasama ko yan sila sa prayer ko. And we believe that God has beautiful plans for them. Kaya lang dahil syempre may free will sila to decide, diba? So hindi mo naman masasabi na hindi magkakamali ang mga yan. So yung sa prayer may grasya yan eh. So yan yung magpo-protect sa kanila. Then second, yung maganda ma-establish yung openness. Openness na, sa bahay, na ma-feel nila it's a safe place. It's a safe place kasi ito yung place na full of love. And yung mga kasama mo dito, ito yung mga taong mapagkakatiwalaan mo kasi mahal ka. And ang intention talaga ng mga taong kasama mo dito is for your for your betterment. Yun. So, it's a safe place. Kaya sila, mag-open sila. And maganda din yung we create memories. Yan. Kasi ito yung in connection na dun sa next na na question. Pag nag-create ka ng maraming good memories, happy memories, ito yung pinupuno mo yung love tank nila. No? So, pag puno yung love tank nila, it's very easy na i-discipline mo sila. It's very easy na i-correct mo sila. Kasi alam nila na, love kasi ako, ni mommy and ni papa. Ganyan. Pagdating naman sa community, hindi natin sila pwedeng pilitin. Kasi, lalabas yan na parang makikipag-compete ka. No? Maganda na ma-witness nila. Ma-witness nila sa inyong mag-asawa, kayo as parent. Ano pong nagagawa ng community sa inyo? Like, in our case, ano bang nagawa ng community sa amin? Why we love serving, why we spend time para sa community, no? So, yun lang yung pinapakita namin sa mga bata, no? Kung ano yung magandang nagagawa ng community sa amin. And habang lumalaki sila din nare-realize nila and they get to also see yung masaya pala talaga. The community, ako lagi ko sinasabi sa kanila na anak, community is a gift. No, it's a gift. Ako personally sa akin, kasi kung wala ako sa community, hindi ko makikita Yes, diba? Kung hindi ako pumasok, totoo naman, kung hindi ako pumasok ng SFC, hindi ko siya makikilala. And, hindi ako pumasok sa community, yung, ang laking na bago kasi sa akin ng community din hindi naman masamang tao ko dati. Pero yung maturity ko, yung gano'n. Yung maturity ko, yun. So, I think, darating yung time na sila, pag nakita nila yon sa inyo, sa parents nila na talaga palang na bibless ang family. I mean, na bibless yung family namin ng community. So, sila na mismo. Sila na yung lalapit. Siguro yung sa akin, don't think of it na you are raising teenagers. You are raising human beings. So, mga tao to.
Mga tao to na hindi lahat nakokontrol. Pero mga tao to na in-entrust sa akin ng Panginoon na siya ang may-ari nito. So all I have to do is just love these kids, love these children na hindi kami ang may pag-aari. And merong mga hats, yun, naniwala ko may mga hats in different stages of your kid's life. Pag bata, controller ka. Okay, don't eat this, matulog ka na, yan. Pag mga nasa teens na yan, coach ang hat mo. Kumbaga, kayo maglaro, nandito lang kami sa side para mag-coach sa inyo. So, kumbaga, if you want to hold on, let go. Kasi pag hinawakan mo masyado, magre-rebelde. So, if you want to hold on to them, just let go of them para mas open sila ang lalapit sa'yo. And then, after naman ng teens, kasi may after na kami ng teens eh. So, andun na kami parang consultant. Magbigay ka lang ng tip, pag hiningi sa'yo. Wag yung parang bato ka lang ng bato kasi hindi na tatanggapin yan. So, pag hiningi lang sa'yo, tsaka ka lang magbigay. So, again, basta mahalin mo lang yung mga teenagers na meron kayong naalagaan, mga anak. And then, yung siguro para advice naman doon sa yung mga ayaw sumama sa community. Sabi nga ni Hazel, hindi mo naman pwedeng pilitin. They have to witness doon sa inyo. Kung nasanay na sila ang nawi-witness nila, hindi consistent sa nakikita nila sa pag nasa community, there's something that you have to adjust. It has to be consistent. Kung ano yung nakikita nila sa community, nakikita nila sa inyo. And they are experiencing it. Siguro one practical thing is pray together sa family. Kasi if you pray together sa family, naririnig mo kung ano yung mga top of mind nila, yung concerns nila, ano yung heart's desires nila. And pwede kang pumasok doon. Maganda yung mag-family household. Amen. So, we do family household. Actually, sa January, meron na, January ba? December 30, 31. Meron kaming scheduled na meron kaming, kung may planning ang sector, may planning ang meron din kaming planning sa family. Planning. Oo, may strategic planning kami sa family. Oo, parang sabi nga namin kasi, di ba, nagpa-planning tayo sa Metro Manila SFC. Sabi, ba't di natin gawin to sa family namin? So, mag-plan, kami, anong gusto mo sa year? And every year, we also do, yung dream board. Dream board, yeah. Lagi namin ginagawa yun. Kasama sila sa dream board namin. So, may input sila. Part sila ng family. So, kumbaga, alam nila yung vision. Part sila ng mission nung sa family. So, yun. Amen. Maraming salamat. Parang nung kwentuhan natin. Parang bitin pa eh. Pero parang marami na napulot. Puno na yung actually, punong-puno yung usapan. Pero tama, parang meron pang mga pwede tayong itanong at yan. But nevertheless, very thankful kami sa oras na binigay nyo. Thank you for joining us and freeing your schedule for this episode of the Servant in Light podcast. Thank you din sa inyo. Thank you for inviting us. For the opportunity. Yes. Thank you for joining us. And alam ko, ang bawat isa sa atin, or some of us, or some of our brothers and sisters are also raising children. We hope and we pray that this episode gave a different perspective in raising teenagers. Meron akong gustong sinabi na you don't raise teenagers pag teenagers na. You raise them kahit wala pa sila or once you get, or before, even nung pagkinasal na kayo. Yeah. So, I hope that in a way, this helped you or at the very least inspired you to go on your journey as well and to raise your children together as a couple and with the Lord. So, maraming salamat po ulit. Muli po, this is the CFC Servant in Light podcast with Mac Quinto and Diana Quinto. And sa susunod ulit, tara! Kwentuhan tayo.